Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernal, Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung alam mo ba na perfect ka na o imputation. At ang Bible verse naman natin ay mula sa Romans chapter 4 verse 3. Sinasabi sa ating scripture na Romans chapter 4 verse 3 ay for what saith the scripture, Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Sa mata ng ating Diyos, dahil tayo kay Kristo ay naniniwala, ibig sabihin nito ay perfect na tayo. Siguro ang una nating reaksyon ay, paano tayo naging perfecto? Ang damay nating pagkukulang at kasalanan. Pero kapatid, yan ang kagandahan natin tinatawag ng imputation. So, ang ibig sabihin naman ng imputation ay to credit something to someone's account. Sa simpleng salita, kumbaga sa bangko, inilipat ni Kristo sa account natin ng kanyang perfect righteousness sa account natin. Kahit na punong-puno tayo ng kasalanan, at hindi lang yun, ay lahat ng kasalanan natin ay siyang nagbayad. Kaya sa harap ng Diyos, tinuturing tayong righteous. Not because of what we did, but because of what Jesus has already done. Our righteousness is not earned, but imputed. Hindi natin kayang kitain ang kaligtasan o katwiran. Kahit pa buong buhay tayong gumawa ng mabuti, hindi pa rin iyon sapat para bayaran ang kasalanan natin. Kaya sa Abraham, kagaya na sinasabi sa Romans chapter 4 verse 3, Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Hindi siya naging righteous dahil sa works niya, kundi dahil sa pananampalataya niya. Dapat ganun din tayo. We are considered righteous not dahil sa performance natin, kundi dahil sa finished work ni Jesus sa cross. Siya ang gumawa ng lahat para sa atin. Our sins are covered by the blood of Christ. Kaya kung titignan natin ang sarili natin, punong-puno tayo ng kasalanan at minsan nahihiya tayo lumapit sa Diyos. Dahil sa kadahilanan na paulit-ulit na lamang tayo nadadapa o nakagawa ng kasalanan at humihingi pa rin ng kapatawaran sa Kanya. Pero ang assurance natin dito ay ang dugo ni Kristo na tumakip sa lahat ng kasalanan natin. Hindi lang maliit na kasalanan, kundi lahat ng kasalanan mula noon hanggang ngayon at hanggang sa mga pagkukulang natin bukas. Kung si Jesus ang nagsabing it is finished, then we have a peace knowing na tapos na ang bayad o nabayaran na ni Kristo ang kasalanan natin lahat. Kaya wag na nating hayaan ang guilt ang magpahinto sa atin sa paglapit sa Diyos. You are forgiven, you are clean, and you are whole. Our obedience is a result of our faith in God. Ngayon baka isipin ng iba na kung forgiven na pala tayo, di okay lang tayo magkaroon ng kasalanan. Kapag totoong naintindihan natin ang ginawa ni Jesus para sa atin, ay hindi ka na magpapakasasa sa kasalanan. Ang tunay na pananampalataya ay may bunga at isa na rito ay ang obedience. Hindi tayo sumusunod para maligtas, kundi dahil ligtas na tayo. Ang desire natin to obey, to do good, and to please God. Lahat yan bunga ng faith na nasa puso natin. At kahit sa obedience natin, we still rely on God's grace. Hindi rin tayo perfect in action, pero tinuturing tayo perfect in position dahil kay Kristo. Kaya kapatid, kung nahihirapan tayo sa ating guilt o feeling na hindi tayo worthy, lalahanin lamang natin that Jesus didn't save the perfect. He made the broken perfect in Him. You are not righteous because you are good. You are righteous because you are His. Kaya mga kapatid, ganito na lang kaimportante ang sakripisyo o maintindihan natin ang sakripisyo ni Kristo sa krus. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.